Sumainyo ang Panginoon. At Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantala, ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea at sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakakasikip lang yan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at pakinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung minsan, mahirap maunawaan ang mga pangaral ni Jesus. Minsan lang ba? O madalas? Kung matigas ang ulo mo, sabihin mo, madalas ang hirap maunawaan. Well, minsan o madalas, ang sinasabi, ang hirap maunawaan ng pangaral ni Jesus. Pero, dahil gumagamit si Jesus ng talinhaga, ng kwento, ng imahe, nagiging lapat, nagiging madali intindihin ang kanyang mensahe. Sa pagkakataon ngayon, hindi lang pinadali ng talinhaga ang pag-unawa sa kanyang aral, kundi diretso pang sinabi ni Jesus sa lahat ng mga taong nakikinig. 2 ulit niyang sinabi. Anong sabi niya? Kung hindi kayo magbago, mapapahamak din kayo. Kung hindi ninyo talikdan at pagsisihan ang inyong kasalanan, mapapahamak din kayo. Isang magandang paalala ito sa mga taong gumagawa ng masama. Hello? Ikaw may ginagawang masama. Pag hindi ka nagbago, mapapahamak ka.
At babala rin ito sa mga taong, nag-iisip gumawa ng masama. No, malapit na magpasko, di ba? Pag malapit na magpasko, maraming scammer, maraming nangloloko. Mag-ingat kayo. Sa Divisoria, maraming mandurukot. Kung hindi ka magbago, mapapahamak ka din. Yung mga gumagawa ng masama dyan sa gobyerno, kapag hindi kayo nagbago, mapapahamak kayo. At kung hindi ninyo binago ang pamamahala, mapapahamak kami. Hello? Diba? Yan ang masakit no? Sila gumagawa ng masama, ang napapahamak, tayo. Kaya ano dapat gawin? Sana putulin. Narinig niyo yung talinhaga? No? Ito yung problema ng marami kung bakit napapahamak ay dahil hindi nagbabago. Paulit-ulit lang naman halos lahat ng karanasan natin. Paulit-ulit lang ang problema. Yung paulit-ulit na problema mo sa financial, tingnan mo, paulit-ulit lang yan kasi hindi nagbabago yung dahilan. Magastos ka. Yung paulit-ulit, yung pinag-aawayan ng isang relasyon, paulit-ulit. Ganon din sa trabaho. Yung mga problema sa trabaho, paulit-ulit. Sa pag-aaral, o maging sa sarili nating pagkakamali, madalas paulit-ulit lang yan. At pag hindi mo binago, sigurado, mauulit. Yung pinag-aawayan nyo, ayaw mong baguhin ulit-ulit lang. Away na naman kayo. Yun at yun din. At lahat ito, pwedeng maulit hanggat nabubuhay tayo. Hindi sinasabing masama ang magkamali. Likas sa tao ang magkamali, pero ang paulit-ulit na pagkakamali ay hindi na isang mali, kundi isang pagpili o choice. Parang isang bato, naglalakad ka dyan. Naglalakad ka dyan sa may kalye natin, may bato sa gitna. Yung madapa ka, matalisod ka dahil dun sa bato, ikaw ay nagkamali. Tama? Pero bukas, naglakad ka uli at nadapa ka sa parehas na bato, pagkakamali pa ba yun? Choice mo na yun. No? Alam mo may bato dun na hindi mo iniwasan. Tapos bukas uli, dadaan ka uli, nadapa ka pa din. Abay, hindi na pagkakamali yun. Hindi mo pinabago. Parang yung driver namin dati, araw-araw na lang ginawa ng Diyos. Doon kami sa kalsadang yun dumadaan. At yung kalsada na yun, syempre, bilang Pilipinas ito, merong lubak. May malaking biglang butas sa gitna. Biglang patag, biglang may butas. No? Araw-araw kami dumadaan doon. No? At araw-araw kaming nalulubak sa parehas na butas. No? Alam mo yun, yung ang bilis ng takbo, tapos mamaya, uuga ka doon sa loob. Kakainis yun. Hindi iniiwasan. Hindi nagbabago. Pinagsabihan ko yung driver namin, araw-araw tayo dumadaan dito, di ba? Alam mo nang may butas doon, bakit dinadaan mo pa rin doon? Isang araw, no? Pagkatapos kong sitahin siya, habang ako'y natutulog, pagdaan namin doon, nalubak pa din kami. Simula noon, sabi ko, huwag ka na mag-drive. Ako na magdadrive. No? Pinagsabihan mo na. Binigyan mo na ng pagkakataon na baguhin. Nagkamali pa rin. No? Yun ang masakit. Binigyan mo na ng pagkakataon. Diba? Maraming pagkakataon sa panloloko. Maraming pagkakataon sa pandaraya. Maraming pagkakataon na magbago, hindi nagbago. Kung magkamali ka man, okay lang.
Yan ang sinasabi ni Jesus sa talinhaga dahil pwede kang bigyan ng isa pang pagkakataon. No? Gaya nung puno ng igos na hindi namumunga. Anong sabi nung may-ari? Putulin. Pero nakiusap yung tagapag-alaga. Bigyan pa natin ng isang pagkakataon. Sakaling mamunga. Pag hindi namunga sa isang taon, saka natin putulin. Ganyan. Ang pagkakamali dapat tinatama. Pero hindi na inuulit. Dahil ang pagbabago ay hindi ginagawa dahil ikaw ay nahuli, kundi dahil ito'y iyong pinili. Ulitin ko. Pag itatama mo ang isang mali, ikaw ay nagbabago, hindi dahil ikaw ay nahuli, kundi dahil ito ay iyong pinili. Kung nagkamali ka, dahil natukso ka, matuto. Umiwas na sa tukso. Kung nagkasala ka, dahil naging mahina ka, humingi ng tawad. Aminin ang kasalanan, mangumpisal. Kung bumagsak ka sa pag-aaral, maging lesson yan. Mag-aral na, matuto, para hindi na babagsak ulit. Mga kapatid, hindi tayo pinagbabawalan ng Diyos sa pagkakamali. Ang sinasabi niya, kung magkamali, magbago, nang hindi mapahamak muli. Amen? Amen.